Yung pag-espiritual, dahil ang espiritual na yun ang papalakas sa ating buhay. Tatawagin ko na po ang ating pastor na si Pastor Aaron. Amen. Yan, salamat Diyos. Kala ko nga, huwag magiging one ng banko eh. Ako ng gitar eh. Ako ng sumulter. So kung yung Diyos, talagang nagpagano si kanya na umaring sa Panginoon at meron siya naramdaman. At so inaniwala ko na kanya sa Panginoon. Amen? Pinagawin siya, kumilos ang banal ng Espiritu at hindi po kanyang katawan, kaya po siya ay pinagalingan. So yan, kaya nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa mga kaya yung nasunog, alam mo kung bakit ba nasunog yun? Linahid kasi nilang doon. May isang tao doon nung kanilang nagpasalamat sa Panginoon na patungkol sa Diyos, pinagtawanan nila. Ayun nga, inutuloy ang Diyos, pero meron din nagsabi na patuloy sa patuloy, hindi ka sila iniwala sa Diyos. Kaya siya ang hindi ng sorry na tatapos na eh. Isuto niya ang Panginoon. Wala ro, dino, wala ro. Sa lahat daw, sa medyo nila kaya anong ginawa ng Diyos? Yun. Sinunog sila. Yung global niya yung naging mayaman. Kaya pinagtawanan yung ginawa niya. Nakapusi, tapos ay ipagkakasama. Ayun na. Hindi nagsuri. Wala raw ang bali, wala raw ano. Wala raw ginawa ang Diyos doon, kundi sila mismo nagpalaman sa nila. Kaya ngayon, sila na yung ay tinukot ng Diyos. Parang dumura, no? Kasi mayaman nga sila. So, kaya sabi nga ay, huwag mong kalimutan ang Panginoon. Kasi lahat ng bagay dito sa mundo, lahat ka namin katapusan. So, magagamit mo lamang yan kung buhay ka. So yun ay mananampalataya sa gitna ng naglilingkod sa Panginoon. Kita mo talaga lahat nasunog siya ng mga malinis, mga kaya yan ang kapangyarihan ng Diyos na talagang kumikilas. Kasi nilahit nila ang Diyos eh. Kumbaga sa nilahit nila ba na kaya yan, sa oras pa nito ay darang po natin ang salita ng Diyos. At ano ba siya maging salita ng Diyos? Inintay po natin tumayo. Lata po natin ang ating puso sa pagkatinunan po ng salita ng Panginoon sa oras pa nito. Kaya ito yung manalangin. Wala ko yung details kaya magpilihan po tayo. Panginoon, maraming salamat sa mga Panginoon sa dito ay muli na ito upang sa aming pumuhin, sambahin at katilahin Panginoon ang dakilang pangalan sa mga oras ng Diyos. Kami po ay narago sa mga salita na siya naging pagkain ng aming Espiritu habang kami ay narito sa mundo nito ng Diyos. Kaya sa mga oras nito, God, gabahin mo po kami ang pagkain na pagpalain po ang batas sa amin. Naging lingkod, continue Diyos na may kilaloy ka and give you wisdom na naging yung po ko na kalaman ka ng mga tanong. Naging yung po ko pero sa inyo ka ng mga sintuga. Kaya pa, salamat sa inyong salita sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay, tayo pinakapagpagpag na. Yan. So, nakaraang po ay ang nagpapag ay si Brother ang ating kapatid na si Brother Ramon, kaso hindi talaga natin maasahang pa siya pagdasalo ay hindi ko talaga siya faithful sa gawain natin. Kaya wala po siya rito. Meron talaga nandun siya sa kabila, no?
Dalawa kasi yung pamilya mo. Kaya nahirap na gano'n, no? Kaya sabi ko, hindi ko talaga maasahan. Kung baga sa ano ay mahirap yung hindi mo alam kung saan ka talaga. Kaya sabi ko sa kanya, sige bahala ka kasi meron ng pasiyasahan ka naman na ano. Kaya kahit nawala ka, okay lang mo naman. Amen. Amen? Yan. So, hindi naman natin siya mapilit na manatili siya rito. Basta importante, tayong lahat ay nalilingkod sa Panginoon. So, ngayon din po ay pag-aaralan po natin, sa oras po nito, ay patungkol po nasaan si Jesus noong 3 araw sa pagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Diba naman po si Jesus? At sa loob ng 3 araw, siya ay namatay at sa kanyang muling pagkabuhay, isang kaya siya pumunta. So yan po ating po maalamin na sa loob ng 3 araw, ano kaya ang ginawa ng ating Panginoon Jesus nung siya ay namatay at siya ay muling mabuhay. Now, sabi po rito sa 1 Peter chapter 3, verse 18 to 19, ay makikita po natin dito kung ano ang ginawa ni Jesus Christ nung siya ay namatay at muling nabuhay. So dito ay sinasabi ng 1 Peter, kung nakita mo na po, sino po pwede magbasa? Ayan. Diba? Para makita po natin kung anong ginawa ng ating Panginoon na siya ay muling nabuhay. Ano ay ang ginawa niya? 1 Peter chapter 3 verse 18 to 19. So sa mga nanonood sa YouTube channel, kayo po ay welcome po sa gawain ng ating Panginoon. Yan. Kita niyo na? Makibasa. 1 Peter chapter 3, verse 18 to 19. Hanggang 20 lang natin. Tuloy natin hanggang 20. Ang basa. Ayan, 1 Peter chapter 3. Sige, basa. Para malaman natin kung saan si Jesus. Ay, hanggang 20. Ayon sa kagandahang loob ng Diyos, magpatuloy kayo sa paglalago sa kabutihan at sa pagkakakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na Kristo, sa kanyang kapurihan ngayon at magpakailanman. Amen. Hindi. 1 Peter chapter 3 verse 18 to 19. 1 Peter, sikap Peter at binasa mo. Ayan. Nakita niyo na, 1 Peter chapter 3 verse 18 to 19. Unang Pedro. Kita ko lang dire? O, sige, makibasa dire. Ito sabi niya, sapagkat si Kristo ay namatay para sa inyo, namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat. Ang walang kasalanan para sa mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya ay namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. 19. Sa kalagayan ito, inuntahan niya at inaralan ang mga espiritong nagsabilanggo. 20. Iyan ang mga espiritong ayaw sa mulod ng bigay pagkiyagang hinihintay ng Diyos noong panahon ni Noah. Samantalang ginawa nito ang daong sa tulong ng daong ito ay ilang katao, wawalong ang nakaligtas sa baha. Amen. So dyan ay makita natin na nung si Jesus ay namatay sa laman at muling nabuhay sa Espiritu, siya ay pumunta saan sa mga Espiritong nakabilanggo. Yung mga Espiritong nakabilanggo ito, ito yung mga taong
matagang hinintay ng Diyos nung habang ginagawa ng Noah ang daon na magbalik-balik sa Kanya, sa mga palataya sa Kanya. Pero anong ginawa? Hindi sila naniniwala. Hindi sila naniniwala. Kaya ang naniniwala lang sa kanila ay 8 katao lang. No? Si Noah, ang kanyang asawa, at ang 3 ng anak na lalaki, at ang 3 babae na naging asawa ng kanyang mga anak. No? So yun na yung mga naligtas. So dito ay pinakikita dito ng Biblia na kapag ang isang tao ay namatay, no, ang kanyang espiritu ay aalis sa kanyang katawan. Hindi po kasama kaluluwa kasi hindi po magkasama ang espiritu at kaluluwa. Magkahiwalay po yan. No? So yan po ay pag-aaralan po natin na ang aalis naman sa tao ay ang kanyang espiritu. No? Kaya nung si Jesus ay namatay, ang muling nabuhay, nangaral siya doon sa mga espiritu nakabulanggo. Nangaral siya. Kaya nung sa kanyang pag-akit sa langit, ay marami siyang bihag na nananadaga sa pamamagitan ng kanyang pangangaral. No? Ganyan sinasabi sa Exodus chapter 4, verse 4 hanggang 10, nung marami siyang bihag na nadala sa kanyang pag-akyat sa langit. No, ganito yung sinasabi. May isang katawan at isang espiritu, tulad na may isang pag-asa nang kayo'y tawagin ng Diyos. Tayo may isang Panginoon, isang pananampalataya at isang bautismo. Isang Diyos at Ama natin lahat. Siya ay higit sa lahat, pumigil sa lahat at nanatiling sa lahat. Ang bawat isa ay nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ng Diyos. Ganito ang sinabi ng kasulatan nang umakyat siya sa langit. Sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng kaloob sa mga tao. Nagdala siya ng maraming bihag. So doon sa kanyang pananaraw, tinangkahan niya, kasi nga sa panahon mo ay wala pang tagapagligtas. Amen. Hello? Wala pang tagapagligtas ng panahon yan. Ang tanging magligtas naman sa panahon ay ang arko. Ang arko. Pero ang kaligtasan talaga ay wala naman kundi si Kristo. Kaya nung mamatay si Jesus Christ, hindi ka ba si Espiritu, pinuntahan niya ito mga Espiritong nakabilanggo. Ang Espiritu nakabilanggo. Ang Espiritu nito, yung Espiritu po natin. Kasi ang tao ay binubuo ng body, soul, and spirit. Body, soul, and spirit. Kaya ito yung mga taong nag-aantay, o ito yung mga taong sa panahon ni Noah ay sila yung matagang inaantay ng Panginoon. Kung baga sa kaya nung sila mamatay, sila ay nakabilanggo. Ang kanila po yung Espiritu. Kaya nung namatay si Jesus Christ, pinagkaroon ito at kinaralan. Sapagkat ganun ang ating pagkatao, sa First Thessalonians chapter 5, verse 22, ito yung kabuuan ng tao natin, ang pagkatao natin. Nawalong ko sa kayong gawing banal ng Diyos, siya ay nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin yung walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang Espiritu, kaluluwa at katawan. Hanggang sa pagparito ng ating Panginoon Yesus Kristo. Yan. So, kaya pinakikita dito na tayo po ay merong body, soul, and spirit. Body, soul, and spirit. Ngayon, kapag namatay tayo, ang aalis po sa atin ay isa lang. Yung ating buhay o ang ating spirit. No. Pag umalis ito sa katawan lupa natin, sa kabuuan ng ating pagkatao, maiiwan yung body and soul na walang buhay. Amen.
Ito ang may iwan, kaya mayroon tinatawag as isang karoon o Christ. Kasi ang bagay ito natin, gusto natin, may iwan dito sa mundo na para kang natutulog. Natutulog ka at nag-antay. Pero ang Espiritu mo, ito ay yung haharap sa Diyos. At sabi doon sa banal na kasulatan, doon sa Mananaral, sa Mananaral chapter 12 verse 7, ito sinasabi ng Biblia. Ito yung haharap sa Diyos, yung ating Espiritu. At sabi niya, at ang alabat ay babalik sa lupa na gaya ng una, at ang Espiritu ay babalik sa Diyos na nagbigay nito. So anong babalik sa Diyos? Yung ating Espiritu. Sapagkat ang Espiritu, ito yung ibinigay sa tao para magkaroon tayo ng buhay. Amen. Hello? Kasi dati wala tayong buhay. Yung bagong soul natin, wala tayong buhay. Ngayon, para magkaroon tayo ng buhay, binigyan tayo ng Diyos ng Espiritu para magsari nito sa ating buong pagkatao. Na tayo ay magkaroon ng buhay sa pamamagitan ng Espiritu. Kaya sabi na ng Diyos, hawak ng Diyos ang iyong buhay. Hawak ng Diyos ang iyong Espiritu. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sa Bawal chapter 7, verse 29, nasabi ni Stephen ay ganito. Ang sabi niya, habang binabato nila si Stephen, ay nanganalangin siya, Panginoon Jesus, tanggapin mo ang aking Espiritu. Tanggapin mo ang aking Espiritu. Ibig sabihin yung aalis sa katawan niya ang kanyang Espiritu. Kasi ito yung hindi namamatay na gano'n sa Diyos. At ito yung parusa ng Panginoon kapag ikaw ay namatay. Kung ikaw ay pupunta sa langit o ikaw ay pupunta sa impyerno. Kaya nung namatay si Jesus Christ, ang kanyang inaralan na yung Espiritu. Yung mga luwa, hindi inaralan yung kasi patay yun, matutulog yun. Nabraan tayo ng sitang tangan. Amen. Hello? Nagdaan tayo ng sikang kanin. Kasi kailangan bumalik pa siya. Kailangan bumalik pa siya. Para yung mga namatay na sumasampalataya sa kanya, yung natutulog sa kanya, ay kanyang babalikan. Pero ang kanyang Espiritu ay nasa magandang kalagayan. Amen. Hello? Nasa piling niya na. May Abraham. Yung mga taong sumasampalataya kay Kristo, yung kanilang Espiritu nasa piling Abraham. Pero yung mga taong hindi nanampalataya kay Kristo, ang kanilang Espiritu ay nandun sa bilangguan. Kaya meron bilangguan. Kasi hindi na sila sumampalataya sa Panginoon nung sila ay namatay dito sa mundo. Now, ang sabi ng sa Acts chapter 31 verse 5, ganito ang sinasabi, sa iyong kamay ay pinagkakatiwala ko ang ating Espiritu. O Panginoon, kapat na Diyos, tinubos mo ako. So yung ating Espiritu, hindi yung kaluluwa, kasi kaluluwa ko natin, babalik ko sa ating nang walang buhay. Amen po ba? Amen? So doon ang tinakita, kasi ang ating Espiritu wala itong kamatayan. Wala ito, hanggang sa kabilang buhay, mamamatay ng buhay. Ang mamamatay lang sa iyo, yung bagay so dahil yun ang nagkasala sa Diyos. Hello? Yung nagkasala sa Diyos, yung sumuwan sa Diyos. So dahil sa pagsuwan ng bagay ito, nagamay ang Espiritu. Kaya kinarusahan din siya ng Diyos. Kapag siya namatay, nawalan pananalig at pananampalataya sa Diyos. Amen! So doon ay nakita natin, kaya makikita makapagbuhay ng Espiritu mo, dalawa na ngayon na naglalaban sa iyo. Ang son mo, gusto manood ng TV. Gusto mo masyal. Pero ang Espiritu mo, gustong paglingkuran ang Diyos. Sapagkat ito galing sa Diyos. Amen! Hello?
Ito galing sa Diyos, kaya gusto ng Espiritu natin, laging magpuri at magpasalamat sa Diyos. Kaso lang nga, nagdadala ang Espiritu sa kasalanan dahil ang tao ay binubuo sa body and soul. Kung nasaan ang katawan mo, nandoon ang body and soul mo. Nandoon yung spirit, yung kaluluwa spirito mo, kung nasaan ang body mo. Kung ang body mo nandun sa bahay, nandoon yung espiritu at kaluluwa mo. Amen. Kaya magkalaban ang dalawa nito, nung mabuhay na ang espiritu. Kaya ito yung pinunta ni Jesus Christ, yung siya ang muling nabuhay. Kaya magiging natin sa Yesu Cristo, ay ganito rin ang sinabi niya nung siya nagkatawang tao. Ang sabi niya, si Jesus ay sumigaw ng malakas at nagsabi, Ama, sa mga kamay mo ay inihabilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hiningan. Bakit? Kasi naubalis ng kanyang espiritu. Ang kanyang espiritu. Kaya ang umaalis lang sa tao, yung kanyang spirit, hindi yung umaalis sa tao. Kaya sinasabi ng banal na kasulatan na kung sino yung pinuntahan ni Jesus Christ, na siya ay namatay at walay na buhay. Ang kanyang pinuntahan yung mga sa panahon ni Noah. No? Nung sila'y matagal, inaangkay ng mga Diyos. Nangkay ng Diyos. At ang kanyang espiritu, ang kanyang magalang Panginoon, buong konsensya na roon. Kaya sabi nga, sa kanyang pag-akit sa langit, marami siyang dalang bihag. Amen. Marami siyang dalang bihag kasi pinantahan niya yun. Nangaral siya yun. Nangaral siya. Pinangaralan niya yun. At yung mga niniwala at sumampalataya sa kanya, roon ang nagdala niya. Nagdala niya. So, sabi naman sa 1 John, chapter 14, verse 14, ang sabi niya, ganito, sapagkat tumapay nananalangin sa wika ng ating espiritu, ay nananalangin, ngunit ang ating isipan na hindi mabunga. So doon ay, kapag bumito ng espiritu mo, lagi ka nagpupray, lagi kang nananalangin. Dati hindi mo ito ginagawa. Amen po ba? Na ikaw ay nagpupray sa Panginoon, nagpapakumbaba sa Diyos, dati hindi mo ito ginagawa. Pero hinuwan ng Diyos ang espiritu mo, kompleto ng pagkatao mo, meron ka ng body and soul and spirit. Kaya tuwing araw ng linggo, nadadala kang pupunta sa bahay ng Diyos dahil yun ang gusto ang espiritu na nananahan sa iyo. Yan ang gusto. Kasi dati, nung pagkaroon pa ng espiritu mo, kaluluwa lang nagbubuhay sa iyo, ibig sabihin, wala silang pananalig at panampalataya sa Diyos. Hindi nila alam kung paano maglibog sa Panginoon. Kaya, sinasabi kaya dahil dito ay sinabi sa Biblia na kapag ang tao ay aalis sa kanya, ang kanyang espiritu, hindi ang kanyang kaluluwa. Kapag namatay ang tao, ang aalis sa kanya ay ang kanyang espiritu, hindi ang kanyang kaluluwa. Ngayon, nasaan ba ang kaluluwa ng tao kapag namatay? Ang espiritu ay bumabalik sa Diyos. Ang kaluluwa ng tao, sambay kaluluwa. Yan yung sinasabi ng Biblia, sa 1 Thessalonica chapter 4, verse 7-8, ito yung kaluluwa ng tao. Nandito lang siya sa mundo, nagtutulog, nag-aantay sa pagbabalik ni Kristo. Natutulog na siya. Ang sabi nito, sa verse 1 Thessalonica chapter 4, verse 7-8, ngunit hindi namin ibig na kayo, di makaalam, mga kapatid, tungkol sa mga tutulog upang kayo'y huwag mga gambay.
na gaya ng mga iba na walang pag-asa. Sapagkat kung tayo nagsisimpalataya, si Jesus ay namatay at nabuhay na magmuli, sa gayon din naman, ang nakatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Sapagkat ito ay sinabi namin sa inyo, sa salita ng Diyos, na tayo nagbubuhay nang natira hanggang sa pagparito ng Panginoon, ay hindi tayo una sa mga paraan sa mga tutulog. Sapagkat ang Panginoon din ang bababa mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may patakat ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang bubuhayin sa unang pagkabuhay. So doon ay sinasabi ng banal na kasulatan, natutulog ng tayo. Bakit? Kasi wala ka ng buhay. Amen po ba? Amen? At yan ay nag-aantay sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon. Yan po yung ating kaluluwa. Ibig sabihin, wala na tayong buhay. Dahil sabi lang sa Hebreo, chapter 9, verse 27, hanggang 28, na sinasabi ng Biblia, na ginagdan sa mga tao na sila din sa mamatay, at pagkatapos ay pagdaratol. Ganun din naman, si Kristo din sa inihandog upang pawin ang mga kasalanan ng mga tao, siya muling darating, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga mag-aantay sa Kanya. Amen. Mag-aantay, dahil ka man o patay. Dahil ka man patay. Ibig sabihin, ang kaluluwa mo ay nandito sa mundo. Mag-aantay sa kaluwang pagparito ng ating Panginoon Kristo. Sapagkat ganito ay sinasabi ng Biblia sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, sapagkat lahat tayo naharap sa hagdanan ni Kristo at tatanggap ng nararapat sa ating mga gawang mabuti o masama, nang tayo'y nabubuhay pa sa daigdig ng ko. So ano maharap kay Kristo? Yung ating Espiritu. At yung ating soul ay nandito sa lupa ay nag-aantay na natutulog naman. Wala ng buhay. Wala ng buhay. Kasi ang ating body natin, wala yan. Amen. Matutulungan. Ngayon, ano maiiwan sa tao na hindi natutunan? Anong naiiwan hindi natutunan? Buho at buho. Yan ang hindi natutunaw sa tao. Hanggang sa pagbabalik ng Kristo mananatili ang buho at yung buho. Yan ang nagpapatunay ng dayo ng soul. Yan ang nagpapatunay ng doon ka sa lugar na yun. Ano ba? May namatay sa bundok. Di ba yung katawan niya? Tunaw na. Ano makikita sa kanya? Yung kanyang kamansay at buto. Ganito yung maiiwan sa tao. At ang bumalik sa kanya ngayon ang kanyang buhay. Ang kanyang espiritu. Ano din po ba? Katulang sa kanya, ang katandang pang-espiritu mo sa katawan mo, hindi ka mamamuhay. Dahil ang espiritu ay walang kamatayan. Amen? Walang kamatayan. Kung may kamatayan lang, yung ating kaluluwa. So, nung magkasama siya ng iba, sa tingin ng Diyos, ang ating espiritu na matayan. Pero ang totoo, nandun pa rin sa Lord, sa body and soul mo, para magkaroon ka ng buhay. Nawala lang ng communication sa Lord. Nawala lang. Pero nandun pa rin yun. Kaya kapag namatay at nawalan ng Diyos yun, mawawala ka na ng buhay. Kaya, ngayon, ano pong mangyayari kapag namatay ang isang tao, aalis ang kanyang espiritu. Mawala siya ng buhay. Yan ito sinasabi sa Lucas chapter 19, verse 19 to 30. Na sinabi dito, maging si Jesus Christ ay nagsabi kung ano ang mangyayari sa espiritu ng tao.
kapag siya inamatay. Tinuha, no? Sabi niya, patuloy ko ang iyong buhay. Patuloy ko. Ibig sabihin, tatanggalin na Diyos ang buhay na sa balinsol mo para mawala ka ng buhay. Yan. So sabi dito sa Lucas chapter 16 verse 19 hanggang 30, na isang mayaman laging nagdarami ng mamahalin at sagana-sagana sa pagkain araw-araw, may isa lamang puluting nagngangalang Lazaro na tagdag ng sobat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. Sa hangad na mapunan lamang nagmumong na hulog mula sa pag ng mayaman at doon nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan na kanyang mga sobat. Namatay ang pulodi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham sa langit bilang isang parangal na madaling ang mayaman at nilibing sa gitna ng kanyang pagburosa sa daigdig ng mga patay. Nagkaroon ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham, kaya sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isausa sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila dahil ako'y nanghihirap sa apoy nito. Ngunit sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mo, nagpasasa ka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa. At si Lazaro man ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon, maligaya siya dito. Samantalang ikaw naman ay nagdulo sa riyan. Bukod dito, may malaking baning sa pagitan natin, kaya ang mga narito ay hindi makapunta diyan, at ang mga nariyan ay hindi makapunta dito. Yan. So makikita natin dito na meron anghel na magdadala sa Espiritu mo. Hindi po ba? Yung Espiritu mo na umalis sa body ng soul mo, pag alis niya, meron anghel na magdadala. Kaya sabi nga doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, haharap ka sa hukuman ng Diyos. Kung ano ang ginawa niyo dito, sa mundo nito ay nabuhay pa. Ang harap sa iyo ay ano? Ang iyong Espiritu. Ito yung parurusahan ng Diyos, ang Espiritu mo. Kasi ito yun, walang kanutayan. Ang meron naman tayo naman ay ano? Body and soul. Yun tayo. Yun yung kabuuan natin. Body and soul. At ang bawat isa sa atin ay binigyan ng Diyos ng kanya-kanyang Espiritu. Hindi ko ba? Para magkaroon tayo ng buhay. At makagalaw tayo dito sa mundo nito. Nang tayo narobos nito. Nagkakaroon dito mo. So, kailangan lang natin, kasi nadating ang araw, kung paano pinarasahan ng Diyos ang Espiritu mo, darating ang araw sa kanyang sutang kami, magiging ang pagkatao mo. Magkakaroon ka ng body, soul, and spirit, gawing pagkatao mo ng paparasahan. Kasama na ang iyong kaluluwa. Anong kaluluwa? Well, namatay ka walang pananalig at pananampalataya sa Diyos. Kasi wala na gusto mo rin pupunta doon sa bilangguan ng Espiritu para pangaralan ka rin. Amen. Minsan nyo lang ginawa yun. Ginawa niya yun doon sa panahon nila Noah. Yun ang kanyang inunalan. At ngayon, wala na. Kaya sabi ng Abraham, nasa kanila na ang mga sinulat at may Moses. Pakinggan nila ang mga yun. Kasi ganito ang kahilingan ng mayaman dahil wala na nga siya. Hindi na siya pwedeng mapatawad pa sa kanyang mga kasalanan. Kaya sabi niya rito, nung sumagot si Abraham, anak, alalahanin mo, nagbasasa ka sa buhay nung ikaw ay nabubuhay sa lupa, at sila sa naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon, maligaya siya rito. Maligaya siya rito, samantaling ikaw naman nagdulo sa harian. Bukod dito, may isang malaking bangin sa pagitan natin,
Kaya ang mga narito ay hindi makapunta riyan at ang mga nariyan ay hindi makapunta dito. Ngunit sinabi ng malaman, kung gayon po ang mga Abraham, ipinakit ko sa pupong papuntahin ninyo sa naraman ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama. Sa aking limang kapatid na lalaki, sa buhay na ninyo siya upang sila ay bigyan babala upang hindi sila kumantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, anak, sinabi sa kanya ni Abraham, nasa nila na ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Yun ang kanilang sundin. Sumagot ang malaman, hindi po sapat ang mga iyon. Ngunit kung magpunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila. Tatalikuran ang kanilang mga kasalanan. Sinabi naman sa kanya ni Abraham, ayaw nilang sundin ang mga sinulat ni Moises at ang mga propeta. Hindi nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Kaya doon nakikita natin na wala ng Kristong muling ipapako sa krus para mapatawad ang iyong Espiritu. Kaya Espiritu mapatawad ang iyong pananampalataya. Kaya hanggang buhay ang isang tao ay dapat mag-iungkong siya sa Panginoon. Yung totoong pag-iungkong ka, mag-iungkong malaman. No? Kasi ang totoong pag-iungkong sa Diyos, mag-iungkong tayo sa Diyos sa Espiritu at sa patawad ng langit. Yan. Para kapag tayo ay umalis sa mundo nito, 100% na tayo ay nasa piling ni Abraham. Lord, ang panahon tayo rin, ba't hindi mo nabalik sa Jesus? Ang ating maling soul dito sa mundo, pero ang ating spirito, maganda na ang buhay. Amen! Hello? Kung naging sa Panginoon, magpapatuloy tayo sa paglilingkod sa Diyos. Ang darating ang araw, ang ating imagination, may mabubuhay ang ating. Yung Espiritu mo na doon sa piling na Abraham, babalik ka doon sa katawan mo kung saan ka nilingkod. Amen! Pero sa katawan mo, pag-amuloy kang magkaroon ng buhay. At yun, totally 100% kasama mo na ang kamuluan mo sa piling na Diyos. Kung ano Panginoon, sa kanyang pong mga salita, sana meron kayo naiintindihan at meron kayo nanawaan kung bakit nasaan naroon si Kristo saan si Jesus noong tatlong araw sa pagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Sa puri ng Diyos, sa respeto, ang tawag ko sa ito. Tayo po sa tawag ng langit. Panginoon, maraming salamat sa oras ng Diyos, pagtawag ko ang mga anak, sa oras ng Diyos, abante sa amin, ng mga salita kayo mga nilagay sa amin ng Panginoon. Kaya bigyan o Lord na ang ating Espiritu Panginoon, magbibigay buhay sa aming ating soul, ang ito haharap sa iyo Panginoon, o Panginoon. Tanggapin ang aming dagdag pala, ang aming kalunod Panginoon. Kaya salamat na ngayon namin na habang kami ay dito nito Diyos, na nanunuhay kami sa aming body, soul, and spirit, na ang aming soul Panginoon ay madala namin sa paglulungkod sa Panginoon, kasama ng aming spirit Panginoon. Kaya po ito Diyos, sa mga oras ng tugad, pagpalangin po kami, pag-inulang din naman gawain sa mga tugad, kapag patuloy pa naman wala, sa pangalan ng mga, lumanak at ang mga sasang po sa pangalan ng Diyos. Amen. Bakit ba naman pumalang tayo sa ating Panginoon? Ayan. So, Brother Jerry, pagpapalong ng tinapay, bakit siya buwan ko pala ng ating Panginoon. At siya precious, yung sorrow na siya buwan ng ating Panginoon. Maraming salamat sa
Christian. Lord, salamat sa oras nito, Panginoon. Panginoon, tanggapin ng Panginoon bilang sa aming mga kasalanan na ng Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Kami po ay lugod kami nagpapasalamat. Itong lugod na ito ay inumin namin bilang sa aming mga kasalanan na ito'y magbibigay sa aming katawan na nagagulay sa aming kasalanan. Salamat po sa oras na ito ang araw ng linggo. Lugod kami nagpapasalamat sa iyo. Salamat po iso sa oras na ito, sa taas ng pangalan Jesus. Amen. Amen. Yan, habang binabahagi natin ating Yan. Okay, bahagi po natin yung solo. Wala tayong guitarist. Kaya tayo manalangin. Maraming salamat sa Diyos ng Diyos. Kami po ay humingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan Panginoon. Bago kami ay magkip ng banal na po ng Panginoon. Kung kami man ang nanagawang kasalanan, hindi kami pinigit sa iyo, Diyos. Kami po ay humingi sa iyo ng kapatawaran Panginoon. Patawarin po kami sa mga nagawa namin kasalanan. Ito na siya isip, sa salita o sa gawa. Nalain namin, lumis mo po kami Panginoon para maging karapat-dapat kami sa iyong katawan at sa iyong gawin Panginoon tuwing araw ng dalawang linggo Panginoon ng buwan nito Diyos. Kaya sa linggo sa itong buwan nito Panginoon. Kaya sa araw nito Diyos, kami po ay magtitig ng banal na hapunan. Kaya nalain namin, patawarin. Ginisin niyo po kami para maging dapat kami sa iyong katawan Panginoon. Kaya kung ikaw Diyos, sa mga oras nito dahil sa pangalan ni Jesus. Butas po natin ang minatay. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa iyo. Ang Panginoon ko sa ang gabing siyang ipinagtanalo ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagtetera sa ito. At sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kainin po natin. Itaas po namin ang tayo. Ganun din naman, matapos maghapunan, tinawagan niya ang saro at sinabi, ang saro nito ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Ano mo naman? Okay, pasalamatan po natin ng salamat Panginoon sa ulos ng tundad, sa gabay, sa gabay, sa tulong pagpapala niyo po sa amin, sa pamamagitan ng tinapay at saro Panginoon, ay lubusang aming gumaling sa sakit at kalimtanan at patuloy na pinagpapala niyo po ang Iglesia nito Diyos sa mga nangyayari. Umasa na po tayo sa ating pagdadala ay sa 10 bahagi para sa Panginoon Diyos at isang 90% ay para sa akin. Ay tatawagin ko na po ang ating brother na si Brother Jerry. Ang sabi ng Panginoon, si Kawalan Kurito, kapitanan at pinatang Diyos. Ang gano'n nito ay mag-asik ng konti ay mag-ano ng konti. At mag-asik naman ng marami ay mag-ano ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasyon ng
pamamagitan namin, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakayo. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magalit kayo sa pagkakalang gawa. Sa pagkakalang natin. Lord, bigyan sa mga Panginoon, sa Panginoon, ang Panginoon ng bawat sa pagkasa. Sa aming lugar, at ang iyong salita po Panginoon, sa mga Panginoon, sa Espiritu at ang kalawang lugar, parang kay Pastor Alan, nasa ang bigyan ng mensahe lugar. Lord, ang blessing po Panginoon ay katulong po Panginoon, Lord. Tulungan po Panginoon ang bawat pabigyan namin Panginoon sa mga anak, sa mga apo Lord God, at itong mga lugar po Panginoon Lord God. Ilayo mo po Panginoon sa Diablo at sunog Lord God, ang mga masasama Lord God, lalo mo po Panginoon. Lord, umaari po Panginoon ay sila po Panginoon makarinig ng salita ang nagmudula sa Lord. Maraming salamat Panginoon, magbigay po Panginoon, balik sa lahat Panginoon upang magano sa apang araw-araw. Maraming salamat Panginoon, itong dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagkita natin ang sa Panginoon Jesus tayo ng tiwala. Ang ating pong Bible study bukas 6 a.m. hanggang 7 p.m. sa Barangay Langipad kay Chairman Lina Reyes sa kanya pong opisina. At pagdating po ng Martes ay meron na rin po tayo Bible study. Nandun po sa Hapilan. Martes po yan 2 o'clock doon sa nananapan natin ng ating anniversary. So Martes po yun ng hapon 2 o'clock. Kaya kung may time po kayo, importante natin ang gawain ng Panginoon sa lugar na yun. At yung pagdating po ng Merkulis, may ulit tayong Bible study doon po sa building 15 at saka 16.
At 2 o'clock din po ng hapon yun, nagsisimula tayo ng 2 o'clock. So yun po yung ating Bible study. At pagdating po ng holidays, meron ulit tayong Bible study sa lugar po ng Building 30 and 31. Yan po ang ating mga Bible study. 2 o'clock din yung hapon. At pagdating po ng Friday, so diot ko po yung mga po ng Bible study. Hindi, pagdating ng Sabado, meron ulit tayong Bible study sa Building 22 at saka 23. Sabado po ng hapon yun. 4 o'clock din po ng hapon. So kahapon ang ganda yung Bible study kami sa Building 22 at saka Building 23. Yeah. So yan po yung ating mga gawain sa pagdating lingkod, pagdating po sa ministry. So kailangan po may trabaho po tayo. Yeah. And kung may time po kayo, kung may oras po kayo na sumupunta sa gawain ng Diyos, so welcome po kayo. Yeah? Welcome po kayo sa gawain po ng ating pamilya. So yan po yung ating mga activities na dinadampalan po natin dito sa church po natin. So, dito naman linggo, 10 a.m. hanggang 12 p.m. So, every Sunday po, dito po tayo. At doon po sa church po natin, dahil po natin, wala pa tayo, doon po natin ginagawa yung mga Bible study natin sa Arena. So, yan po yung ating po mga activities. At may mga po tayo sa ating po yung gawain. Ito na po yung pinag-gawain. May machine ba? Yeah, may machine ba? So, o baka mag-report muna kayo bago tayo magtapos. Okay ba? Mag-report muna kayo sa ating financial status bago tayo magtapos. Magre-report mga pala ako sa ng piring. Nakalimutan ko na. Mula na itong July, yun na namin. Karaang na July 2024. So, umabot po ito ng 7,068 ang nitong total. So, kakaltasin nito, i-awas to sa yung kaltas natin kailangan dito, binibili. Lahat po ay 4,663 gilis nito. So may tira po tayo ng 2,405 pesos. Yun po ang kabuang tira na ito. Mula noong January hanggang 2024. Mag-start mo tayo January 25. Ito yung hindi pa basta meron pa yung tayong kasi hindi naman tayo magkalawakan, hindi naman tayo ilang piraso lang, at least mayroon tayong tinatalaga na may ibibili dito sa church. Yun lang. Yung ating piring nakaraan, ang lahat ng mga expenses, nagbabayad po tayo ng ilaw. Tapos pag mayroon tayong bisita, nagbabayad tayo sa mga katulad kay pastor, katulad kay nag-gitaris, nilalagyan natin sila. Yung natira, yun ang kabuuan, meron tayong pundo, hawak ko, nasa 2,405. Yun ang kabuuan ng ating pera ng nakarang taon. Ngayon, nag-start naman tayo ng January 5. Yung may pundo po tayo. Kaya lang, ang gagawin po natin, pagkakaisang po natin, kung paano natin gagamitin ang pera para dito sa church. Kailangan mapaayos pa natin ang simbahan ito. Kung kailangan natin ng pintura, doon natin kukunin sa ating uparin. Diba? Mas maganda para may nakikita kung saan napupunta ang ating pundo ng ating church. Minsan, pag kulang tayo, katulad may mga kailangan natin bumili ng mga cordas, ng gitara, doon natin yung kinukuha. Katulad ng mga kailangan dito, katulad bibili tayo ng frame kasi meron tayong bibilhin na frame para yung ating hard copy ng ating church, i-display po natin yun dyan. Kaya para may makita tayo, diba?
Kaya lang kung nandyan lang, hindi na nawawala yan eh. Nandyan siya. Anytime pili natin gamitin yan. Hindi ganun, sabi ko nga, Lord, kaya nga umiiyak ako kasi yung pera na yan, hindi yan akin yan. Hindi ko yan ginagamit yan. Simulat sa pula, ayaw kong gamitin ang pera niyan kasi alam natin ang kung anong mangyayari sa buhay natin, di ba? Kaya umiiyak ako sa Lord, tulungan mo kami kung anong gagawin namin po. Maliit man o malaki, pera pa rin ng church yan. Hindi natin kailangan gamitin ng ano ka nan. Kasi ka ng church yun eh. Gagamitin lang yan kung kinakailangan natin katulad ng anniversary, di ba? Nag-anniversary tayo. Doon natin kukunin yun. Pero nananatili. Kung mayroon lang tayong sapat, dapat na itupundo po natin sa bangko. Di ba? Para malaman natin ang lahat na nandiyan yung pera. Alam ni Sister Pres yan. Alam namin, kaming nagkakahawak namin ng dollar. Kaya, pag kayong mag-worry, nandyan yan. Kahit tanongin nyo ka ako, nandyan yan, hindi mawawala yan. Kaya, puri ng Panginoon, dahil ganito lang tayo kaliit. Pero nagtitulala pa rin ang Diyos. Ngayon natin. Diba naman, kaya puri na tayo. Sabi sa akin. Salamat kay Sister Karin kasi sa totoo yan, hindi dapat magala yung pera. Pero sa mabuting paraan, pwede sa gamitin. Pero bibigyan mo siya kung kailan mo siya babalik. Pwede po, pwede. Pwede gawin yan. Katulad yan, dito, alam natin yan kaya. Kasi nagdating na auditor ako eh. Alam mo nangyari doon, sinasabi ko, alam mo, sinasabi ko na ba? Nung minista namin, hindi nagtag na, magkano nata ko lang, 7 yata. So ginamit, hindi binayad. So nagkaroon problema. Kaya nung nag-preaching ako rito, siguro pangatlong preaching ko lang sa Perudin. Ang babae nun, kilala niyo, si Sister Almen, nanginginig siya, natakot kasi kakalakay. Pwede po, alam ng Panginoon yan, pero gagamitin po sa mabuting paraan. So yan po, napakabuti. So yan, kaya sinasabi ko nga, dito, binigyan tayo, inulit ko lang yung kasi negosyante, binigyan tayo ng business, siyempre, papasok po tayo sa kailangan ko ng pera o business. So, ibig sabihin, si Pastor na nakakalam nun, so hindi nga pera ko, sabihin niya naman, ibig sabihin, naghahanap pa rin tayong pagkakitaan kasi hindi man papayag po noon na katulad mo, nakikita mo, gastos yan. Sino mag-aambag-ambag dito tayo rin. So, ibig sabihin, kaya pumasok dito ang business, kailangan natin ito. Sa totoo lang, kahit dati ng panahon, ang pera ka matutuloyan. Kasi pag oras ang Panginoon nagsabi na ang may umasinso na ang beta process ang dinner, pwede po tagawa yan. Pag sinabi ng Panginoon, Brother Jerry, Sister Tracy, ang sobrang pera, pwede mo gamitin. So, ibig sabihin, ang pera sa ang bagabag hindi po nga dalaw yan. Kaya sinasabi na taas. So, minsan nalulungkot ako dahil si Pastor Alan, ibig sabihin, nag-ano mo siya, umatras. So, ibig sabihin, si Jill din nakakalamdan. Kasi, nakapokus siya sa ministry. Di ba? Nakapokus siya. Pero, mayroon talagang taong binigay. Sinabi ko, anong binigay sa'yo, pangalagaan mo lang yun. Kasi, ang binigay sa akin, kailangan ko talaga ng pera eh. Hindi parang nabubuhay naman talaga ako. Kaya lang, kailangan ko pag sinabing, kailangan mong gamitin pera. Siyempre, gamitin mo sa magandang paraan. Kasi nagkasakit ako, Lord, anong kailangan ko? Walang bibigay sa akin. So, sabihin, Lord, kailangan ko pala pera. Siyempre, wala kang pambili. Kailangan talaga pera. Kaya binigay sa akin yun. So yan, kaya nga sinasabi ko, pumupunta ko sa ibang mga church, ini-endorso ko ang pangkalusugan. Ang pera, bonus na ng tulon eh. Pwede ka naman gumatong pera yan eh. Ang importante, nabubuhay tayo habang tayo gusto naman ng palataya. Malusog, wala tayong sakit. Yun ang purpose eh. Diba? Kaya pag ginusto, tulungan. Ibig turuan, yan lang. Yun lang naman eh. Kaya din naman, kasi lang pumupunta eh, ganda yun, ang ganda pala yan. Katulad yung pastosabi ngayon. Ay, ganda pala niya, maraming may sakit. Pwede, pastor, gagamitin ka, hindi lang sa mayroon ka pang gagamitin. Para din mga sakit ng may mga edad doon, may high blood, ipasok mo yung vitals pa kayo. Ano lang sila? May pera naman, di ba? May pera kayo eh. Di gamitin mo sa mabuti ang pera.
Ganun po yun. So, naintindihan. Sige, salamat. So yun, nag-date na tayo. So, nakita natin. So, dara po naman tayo ngayon sa itong taon na ito, na 2025, na kumbaga sa nakapaglampas na sa 2024, 25 naman ang ating bubunuin. No? So, talagang gusto ka rin, sabi sa rin. Tayo tumayo. Tayo ay awit sa huling awit sa Panginoon. Salamat sa inyo sa mga panasalita na mga pakinggan at ng mga gawain ko Diyos sa inaalay namin sa iyo bilang pagsamba. Sa iyo Panginoon, sa Espiritu at sa katotohanan Panginoon, salamat na kami po ay binusog mo sa mga salita Panginoon sa mga pagkain spiritual. Kaya Lord, dalangin namin kung paano mo kami iningatan sa aming pagtungo sa lugar ng God na mayroong kagalakan, kapayapaan at puspos sa inyong paggabay at libo-libo ng hingin ay siyang patuloy na gumagabay sa amin hanggang sa kami nakarating sa lugar nito o Diyos. At ganun o Diyos, uwi kami sa kanya-kanya mga tirahan na punong pa rin ng kagalakan, kapayapaan at gabay patnubay at pag-ingat niyo po sa amin at sumami ngayon ang iyong basbas at pagpapala sa mga magitan ng aming mga hanap buhay, negosyo, trabaho Panginoon na maging daluyan ito ng iyong pagpapalang pinansyal na aming pangailangan Panginoon habang kami ay larito sa mundo nito o Diyos. Kaya pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa mga pagpapalang ito sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus, sa lahat ng narito ay magsabi ng Amen. Amen.
Ako. Party. Happy beer. Salamat. Di ba? Sige, salamat sa inyo. Sino ba Bible study ng pastor? Wala ka na dadala rin sa pagdating ng linggo. Kung nagbabayad ng study ko, hindi mo para sa atin ang ipan. Yung hindi na ba sila kasi isa pa natin yung linggo, ito yung artist. Sila lang kayo. Dapat yung sa isang buwan na nasama sa church. Papakilala. Ano yata? Hindi pa? Hindi pa? Lagi, isang sapo lang ha. Saan ka pinapanihin ka? Ano mo, Wala ka bang ano dyan? Bali, pare-tapos ko. umuwi naman ito si Brother Joel, di ba? Wala pa, nandun pa sa hospital kasi yung anak niya. Ay, di pa siya umuwi dito. Nasaglitan siya dito mag-visit. Hospital daw yung anak niya. May tigdas kasi yun eh. Yung nakaraan, dalawang ganun na ano. Dito. Iba itong pondo natin.
Isa lang naman ito yung brother. Sa baba, di sa akin sulit. Sabi natin, yung ano natin yung pagdating niya, dirmayan natin yung goal. Bago namin isa. Ay, dinadala mo yung sakto niya. Ay, isang ilaw ito. Lahat papapatayin o lahat? Dadagaan siya pala sa may bukas eh. May mga damit dito. Ano dito? Hindi na siya dito tulog. Tago mo kaya ito ng galit? Yun na nga, hindi pwede sa amin ito eh. Baka makamala na yung anak nila natin. Hindi pwede sa gram eh. Butak din eh. Butak? Masasayang. Dami din nasasayang na sila. Kaya yung ano, Dami sa siya siya nasasayang. Dami talaga. naghanahalo kasi ginamahal. Dahil sa bigas siya ng ano mo yan, mabigay ako, kasama ko na. Pagdating ng Galing lang. Galing ko na sa bahay ko dyan, ha? Galing ko sa bahay ko. Galing ko na sa bahay dyan.